Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, nandito tayo sa sasakyan. Kasama natin ang bisita natin. Walang ba, galing Italy po yan, no? Si Hello Sister po. Desiree Dizar. Hello po sa lahat. I-greet mo yung mga kasama mong madre, sister, sa Italy. Oh, ngayong anong oras True ngayon Italian, doon? true Italian. Allora, nais ko po, nakuha ko sa, sa Tagalog, Bisaya. Voglio salutare a tutti le suore francescane di Sacri Cuore in Italia, che allora adesso è alle 8, alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina. Alle 8. 8 o'clock in the morning now, Father. Voglio salutare a tutti. Spero che il Signore vi protegga e vi guida a tutti noi, suore, e anche voglio salutare la nostra nuova Madre Generale e anche la nostra vicaria, Madre Amabile, e tutti gli suori in Italia, di suori francescani di Sacri Cuore. E noi non dobbiamo dimenticare a pregare il nostro fondatore, Padre Sempliciano della Natività. E grazie a tutti. Oh, may kasabot. Thank you so much. Thank you ano so yung much. sinasabi mo, Ter? Allora, nag-ingon ko Murag nga. gilibak mo ni sister ba? Dili, oy, nag-ingon ko, nag-greet ko sa ila nga, great. maayong buntag sa inyong tanan, sa akong mga kauban nga mga Madre Dia sa Italia, labi na gyud ang among new Mother General, kay nag-elect man niya itong May niya. Namatay ba yato among first nga na-elect, 15 days ra siya nag-elect na pumigutro at May. O, ligi ka pa elect, namatay man. Nag-elect, namatay na po siya. O niya, nag-greet ko sa ila nga, hinaut unta nga ang Ginoo maga-protect kaninyo og maga-guide, no? Labi na gyud ang among founder nga si Father Sempliciano of the Nativity. Ingon, Father. Salamat Sister Desiree. Nandito siya ngayon sa office natin at sumasama natin visiting the sick in the hospital. Nandito tayo. At yung mga kasama natin, sister, ay nauna para sino yung mangungumpisal ay bibigyan natin ng sacrament before going to the masses in the barrio. Dahil may mga misa tayo at kasama natin si sister dahil nagbakasyon siya at wala siyang ibang ginagawa, so sinasama natin at kasama natin gwapong driver, Brother Giovanni. Kilala ka, bro? Giovanni po. Extra driver lang po ni Father. Ipalido din, bro. Giovanni Bulot. Brother Giovanni Bulot. At magpasalamat din ako, Father, sa pagkakataong ito na sa matagal ng panahon na nakausap ko lang po si Father Darwin by phone. But nauna pa silang may picture sa aking mama nung last 4 years ago, kay that was the time that Father Darwin has already for his first year here in Valencia, no? Na naging vicar, Paris, no? Ngayon, finally, I meet him. Talagang masaya at kanang wala na ako expected na ako gyud siyang ma-meet. Wala ka mag-suspecter. Wala gyud na ako na ang akong kalipay ba na talagang masayang-masaya ako na na-meet ko siya, na at least I met one of the exorcist priest in the Philippines also, no? Kay it is very rare nga natay mga exorcist priest. But nalipay pud ko nga naghinay-hinay na nga ang mga pari no, na dahan-dahan silang nakipag-communicate kay Father how to be. So may tatlong pari, no?
May tatlong pare kanina bumisita natin. nag-visit Father na. Alan from Diocese of Tandag, Father Robert at Father Glenn. So tatlo silang pare, sister, na akala nila open yung office natin ngayon pero bukas pa. Gusto nila na ma-empower din. So salamat sa mga kaparian sa Diocese of Tandag po yun, sister. So, may mga pare na bubisita sa atin dahil empower sila sa pamagitan ng social media, sister. At least, no? At least God is really very powerful kay talaga namang ngayon sa panahong ito kailangan kasi we need exorcist priest, healing priest also because only we know already nga ang ating mga sakit ay hindi lamang may tinatawag tayong physical sickness and spiritual sickness. The spiritual sickness, it cannot be cured by medicine. That's why we need God. We need the instrument we need like sacraments. Like we need instruments also like Father Darwin. He has exorcist priest. All priests are healers, most especially. Ang sacraments is most especially nagitudlo na tinuturo ng ating mga pari at tinuturo sa ating simbahan na kailangan talagang kailangan nating sundin kung ano ang tinuturo para hindi tayo mahiwalay sa ating pananampalataya. Amen, Kaya sister. Kailangan. By the way, all priests are healers, sister, no? Yeah. Because of the sacrament, no? At sumasama si sister sa atin nandito tayo sa Luna Lim Hospital at magpakumpisal tayo sa lahat ng mga may sakit at sa lahat na may karamdaman dito, and then tatlong sakramento ang ibibigay natin: confession, anointing of the sick, and then the climax is the Holy Eucharist. So wala naman tayong maibigay sa kanila, yung sacrament lang. Pero hindi yun lang, dahil si Kristo po yun. Hindi lang ha. Si Kristo po yun. Si Kristo yun. Binigay talagang the most powerful in our daily lives is the Holy Eucharist. Amen. Maugid na siya. Yan talaga, walang iba. Hindi na mapagpantayan That's yan. why Jesus called us to participate. Especially in Sunday. Okay. Pila ka bro? Anay ka na, Wander, mga unong to na istorya na. Sige. Salamat po. Sunod ka bro. Sige. Climax, conclusion. So, meron daw na 6 na nakausap nila for the sacrament. And then, bababa na tayo with Sister Desiree at mga kasamahan dahil may misa pa tayo ngayong alas 3. Pero malapit lang dito yung misa natin, bro. Yes, sa... Simang lang. Simang. Mga 10 minutes from here, no? 10 minutes from here. So ang kahintang sa panahon, mga kapatid, na makulimlim at may ulan, no? At yan ang lagay ng panahon ngayon. So may nagko-comment dito, sister, na akala ko Italian, no? Bisadya di ay. Si sister. But I am 25 years in Italy already. Wow! That's why 25 years. Before ko ni uli diri sa Pilipinas, before ako Pero, dumating, ay, kay nag-practice kabaw ako pa ka mo, ng Bisaya. Bisaya sa eroplano at nagpasalamat ako kasi dahil ang Diyos, nakatabi ko ang isang Bisaya na taga Davao. So, nagtatagalog siya sa akin, pero sabi ko, huwag kayong mag-Tagalog, mag-Bisaya na lang tayo para ma-practice yung dila ko kasi mahirap na. Kasi talagang ang language na ginagamit namin sa Italia is only Italian. Only one language. Kasi puro international kami. 4 kami nasay na Madrid doon sa hospital. 1 Colombian, Timor-Est, Indonesian, at akong Filipina. 25 years pagkamatri. Yes, Father. Congratulations, sister, ha? Yes. Bago lang. Kaya ka nag-celebrate, sister? Noong May 16, Oh, it May was 16. Pero wala pa na mo nag-fiesta good Father ba? Nagkuhan lang ko, May 16 nga, 25 years ko as a sister. Yes, yes. Pero ang celebration, maybe this coming September or October, Father. September pa. I see. Nga naman usually, 25 Father. years. Wow.
So, silver tawag niyan. Silver, naka-silver, Father. Wow. That's why, binigyan din ako nila ng regalo. Kagagaling ko lang din sa Portugal, sa Fatima na pag-visit ko for 4 days. Marian. Yes, Father. That's sa why, Portugal. very blessed. Kasi, nung 25 years ago, I was really, nag-desire ako makapunta sa Fatima. Kay, ang akong first apostolate good father dito sa Italy is pastoral. So na ako sa sanctuary sa Manuda del Carmine, no? Kanang sa tawag na Bukid Carmelo, Monte Carmelo. Karon maang akong for 2 years nya lagi kong nagpipilgrims para kahit hindi pa ako marunong magsalita noon ng Italian. So dala-dala ng dictionary, mag-guide ng rosary, at least sa novice na train na kami ng rosary ng Italian and Latin. Bago ka pumunta sa Italy. Ngayon, ang aking trabaho noon talagang magpipilgrim. So, at that was time, maybe Mama Mary, hindi pa ako binigyan ng pagkakataon na mapunta sa Fatima at that time, 25 years ago, kasi nilagnat talaga ako 40-40 ang lagnat ko at that time. So, hindi ako nakapunta sa Fatima, only Lourdes and also Italy na naikot ko na. At saka sa Santa Faustina, Father, Saint Faustina sa Poland. Nami contact dito, Father. Maybe if you want to go there, I will contact my superior, the superior Father sa Black Madonna, no? Sa sanctuary sa Black Madonna sa Poland. I-contact lang na ako, Father, kung gusto mo mapunta namin to. Makapunta tayo dyan. It's very nice also, Father, ang Black Madonna. Okay na? Sige, sister. Yes. Naog na ta. Father. So, naog sa ta. Maduot na sa mga masakiton mga kapatid. God bless. And then, Yes, po, see sa lahat. you mamaya. Dahil mag-live tayo ng ilang minuto para marami tayong may encourage at may power mga kapatid. At Fight Team Maria, Tatak FD, with a humble heart po. God bless. Mga kapatid, ito ra ang madre na makikdiskusyon sa kanyang uncle na pastor kaninang umaga. Sekta naman, hindi siya religion yun. Sekta. Para lang sa mga, like, para lang yan silang mga umumba, mapagkidlap, bubok, ganyan yan ang mga ibang religion. Kaya hindi kayo aware dyan sa mga yan. Grabe ito, sister. Masipdi talaga ito. Ngayon, hindi siya maniwala na ang founder sa Catholic Church, kung pinatunayan ko na ang founder sa Catholic Pero anong sekta niya, sister? Bride, Ascension Ganasa. Bride? Bride. Bride. Kaya ilang mag-ituan nga ila, Kristo ang asawa. Asawa. Kaya, we are Bana. interpreting the Bible nga, the church, that is wife of Christ, no? Wala yung interpreting. So, ito siya, sinabi niya na hindi daw si Jesus Christ ang founder ng Catholic Church. Pinatunayan ko sa kanya. Pero before ko binigay ang Matthew 16:18, binigay ko muna ang Job 8:8. Read the storybook and see. Kasi parang katrap siya. Kasi kung di mo yan ibigay, kay sulat Escritura, more gini paniwala. Yan na ang pinaniwala. Biblia lang. Biblia lang. Kasi sila sulat Escritura. Sabi niya, wala daw nakasulat, Roman Catholic Church. So hindi mo yan papatunayan, Matthew 16:18. No? Pero sa Biblia, wala ganti. Pero kaya mo na hindi pinangalanan. Yan ang sinabi sa debate ni Father David. Nanood ka pala. Nanood ako. I am nag-update talaga ako. Last 2017, balik-balik hanggang ngayon, pinanood ko pa rin yan, ha? Praise the Lord. Na debate ni Father, pinapanood ko yan. So, anong sagot niya? Sa Job 8:8? Hindi siya makalusot doon. Hindi siya makalusot. Kasi sabi na, ay, ano man yan, sinungaling man yan. Kung ngayon nagbasa ka ng Biblia, sinungaling, inususan tayo ng Diyos, Job 8:8, we can still and see. If you are not believing this story, hindi ka na lang mag-aral sana. Kasi pag nag-aral ka, may mga history. May mga history. Pag nag-aral ka, hindi ka naniniwala sa professor mo. Sana hindi ka na nag-aral sa kanya. At nung tinanong ko siya, kasi sila alam ko sila ang mga apo ng mga sa Protestante. Who is the father of Protestantism? Hindi niya nasagot. Sinabi niya, wala man niya sa Biblia, no? Sinabi ko na sa unahan pa, Job 8:8, read the storybook and see, and you will see. Who is the father? Explain. Because Bible was produced by the Catholic Church. Amen.
Pinatunayan ko yan sa kanya, 30 AD. Oh, Jesus Christ 30 AD. Siya ang founder. Ito. At saka, sabi ko sa Oy, salamat sa Diyos. Naka-live na ta. Nauto ta din ni maputol, no? Kanina naputol sister dahil sa loob ng hospital ay hindi malakas yung signal. Pero ngayon kasama natin si Sister Desiree na isang madre na dugong CFD. Lagi itong nanonood sa atin sa mga vacant schedule niya doon sa Italy, sister, no? Saan ba sa Italy yung sa inyo? Sa Italy, namin sa Como. Unahan sa Milan, we are the boundary, Wow, boundary Milan. ng Italy. Sa St. Agustin, ha? San Agustin, yeah. Wow, sikat na Sa theologian. boundary ng Italy and Switzerland. 5 minutes na lang. Sa Madtunig, Switzerland, Father. So, meron siyang uncle, no? Na ka-dialogue niya kaninang umaga. So, i-share mo yung dialogue mo, sister, Desiree. Kaninang umaga, habang nagbe-breakfast kami, nakipag-share because ang uncle nako daghan kay marami siyang mga tanong. Siguro panahon din na magtatanong siya. Sinagot ko ang mga tanong niya na through Bible and references. Noong tinanong ko siya, kasi marami siyang siya dating Katoliko. Dahil doubted siya sa Catholic, nung Katoliko pa siya, nabihag siya sa ibang sekta. Dili siya matawag na religion kay sekta lang. So ngayon, hindi siya maniwala. Nung tinanong ko siya, hindi siya maniwala ang founder sa Catholic Church is Jesus Christ. Klaro mga kapatid, na balik-balik na ito, na pinatunayan ng ating mga kapatid na CFD, na especially si Father Darwin dati, na itong natuturo pa through Bible and references. Tinargot ko siya sa Mateo 16:18. Sinabi ng Diyos kay Pedro, ikaw, si Pedro, sa ibabaw nitong bato, itatag ko ang aking simbahan. At saka napatunayan din sa references na Catholic Church was founded by Jesus Christ in 30 AD. Hindi siya maniwala kay, sabi niya, kasinungalingan. Dahil hindi ko din siya mabiblame dahil hindi nga siya nag-aral. Basa lang siya kasi sila, itong mga dating mga ibang relihiyon, at saka sekta, naniniwala lamang sila sa sola et scriptura, Bible alone. Pero mga kapatid, hindi to pwede na Bible alone. Because we have also history. Tinuruan tayo sa Hope 8:8, read the history book and see. Ang tao, kapag hindi nagbabasa ng history, di ka talaga maintindihan. Kaya hindi sinulat lahat sa Biblia, kaya inutusan, kaya sinabi ng Diyos, no? Sinabi na magbasa ka. So kung sinabi na magbasa ka, basahin mo talaga para maintindihan mo. Kaya itong problema sa mga ibang sekta at ibang relihiyon. Sulat Skritura, hindi mo talaga maintindihan. And may tanong, sino ba ang magsabi tayo kung ang authority at moral sa Biblia, sinong may authority? Sino ba ang may authority? 'Di ba? Ang nagbigay ng authority, ang simbahan, yung mga taong nag-evangelize without authority, they are fakes. Ngayon nga, ang ebanghelyo ngayong umaga, sa ngayong day na ito, ang ebanghelyo, tinuruan tayo maraming mga minik na propeta, no, mga fake prophets, di ba? Kaya magbantay tayo. Kanina, habang sa Mass, nagsabi si Father na maraming tao na nabibihag sa mga false prophets. Kaya marami ngayon. Parang sila bang pagkidlat, parang mauhong tumutubo. So, magbantay tayo niyan. So, sabi pa niya, tinanong ko siya kanina, 5 question, hindi niya masagot. Anong meaning ng pastors? Who is the father of Protestantism? And who compiled the Bible? And then, who is the first bishop in Antioch? At saka ano pa yung tinanong ko sa kanya, na sino bang inutusan ng Diyos na mag-evangelize, 'di ba? Kung kinsa man ang mga sino ba ang
ang the kingdom of God, no? The kingdom of God is the kingdom of priest, no? The priest. So, ngayon, ang pagka kilala niya sa word na pastors, iba, kasi fake sila, kaya hindi niya naintindihan kung ano ang pastors. Pastors, which means is priest or ministers who has kanabang may mga parishes sila ang nagdadala, no, sa meaning Mga pastor. mo na meaning sa pastor. Pastor is a priest. It's not pastors ng mga fake pastors na nandito ngayon sa buong Pilipinas na nanghihingi, nagbibigay ng mga ano-anong goods like noodles, like wag kayong maniwala niyan. At saka isa, tinanong ko siya kasi sabi niya Christian daw sila but they are not Catholics. Ba't tinanong ko siya, ngayon nabasa mo sa Biblia Christians, alam mo ba kung sinong unang gumamit ng word na Christian? Hindi pa rin yun masagot. Ilan na ang tanong ko, hindi nila masagot. Bakit? Dahil nga, hindi nila yan inaral. At saka, sila, puro lang sila, anong tawag niyan? Laway, puro lang sila salita. Wala naman silang ipapakita. Tayong mga Katoliko, mayroon tayong mga ebidensya. Through Bible and history books. Marami tayong referensya. Sabi pa niya, tinanong ko din siya kanina, na sinong nag-Christianize natin. Sabi niya, by Spain, by Magellan, only Magellan. Sabi niya, yes, only Magellan. Oy, di na pwede sa akin. Sabi ko sa kanya, si Magellan may kasamang pare. Sinong pangalan ng pare? Inano na kita na may kasamang pare si Magellan. Si Magellan, ang kasama niyang pare, si Padre Pedro Valderrama, isang OFM priest. Tapos sinanong ko din siya kanina, saan naganap ang unang Santa Misa? Kay Katoliko ka man noon, saan? Hindi din niya alam. So sinabi ko na lang sa kanya sa Limasawa. No? Sa island of Limasawa. The first Mass is in Limasawa Island. Kaya, ito mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga tao na sabi nga, parang mga karnero, na parang talagang mga mabait, nakasuot ng puti, may mga ano pa dyan, na parang tayo, sometimes nakita natin ang mga pare na parang hindi pare, para lang mga sakristan, no? Sila talagang suot na suot. Huwag kayong maniwala dyan. Kaya, pantayan nyo, mag-ingat kayo. Kasi ngayon, sa panahong ito, marami talagang mga nagpapakilala na sila daw ang totoo. Bantayan nyo, sabi ng Diyos sa Biblia, I will build my church, singular, it's not plural. Kaya magtanong kayo, bakit maraming churches ngayon? Jesus did not say that I will build my churches. Jesus said, I will build my church. Kining church na ito, sino itong church na ito? Isa lang. Only the Catholic Church. Wala nang iba. Kaya, ang kayo, mga Katoliko, kaya iimbitahan ko kayo, wag mag-ingat kayo pag gusto nyong matutunan pa, mag-invite ko kayo, makinig kayo ng mabuti kasi blessed kayo kasi may punto por punto sa live. Marami kayong matutunan. Ako na kahit busy ako, pag may time ako sa aking mga personal time, take note mo, habang halimbawa nagpaplansa ako sa aking personal time, nakikinig ako. Kahit may work ako sa aking naglilinis, nakikinig kasi marami tayong matutunan. Kaya mga kapatid, invite ko kayo, pero huwag kayong matakot. Kasi sabi nga, ang simbahan, ang haligi o ang sukaranan sa kamutuuran. Totoo. Kaya, huwag kayong matakot. Kasi kung nandyan ka sa katotohanan, walang dapat ikatatakot at walang dapat ipagbahala. Ug maraming salamat. So hanggang kailan ka dito, sis? Hanggang July 31 ko dito sa Pilipinas. Pero babalik na ako kasi magpunta pa ako ngayong Friday sa Pitugo Island kay may invitation din ako doon. After Pitugo, balik ako sa Cagayan de Oro sa amin. Kaya nagpasalamat din ako sa pagkakataong ito kay Father Darwin na binigyan ako ng pagkakataon na maipahagi ang katotohanan na sana
marami kayong matutunan. At huwag kayong, kahit ganyan man talaga, kung sinong nagsiserve kay Lord, marami talagang trials and difficulties. Pero huwag kayong matakot. Only, just na centered lang ang Diyos sa buhay natin. At saka, marami akong pasalamat kay Father sa pagkataong ito na for my 25 years as a religious life and also for the prayer of Father Darwin during the Mass this afternoon, maraming salamat. Dahil ito ang gift na binigay ng Diyos kay sa ating mga faith, as a Catholic faith, the center of our lives is the Holy Eucharist. Saka maraming salamat, Father Darwin. Great po yung mo, sister, kasamang madre mo. Oo. Yung naod sa atin ngayon. Allora, voglio salutare tutti i miei consorelle in Italia che adesso ore quasi alle 10:30 di mattina che stanno lavorando in questo momento, che diversi apostolato, diversi servizi che stanno facendo. Adesso sto qui per la mia vacanza, no? So anche voglio salutare la mia madre generale, anche la vicaria, la madre Amabile, la madre generale Sorita Sabatino, at saka tutti le mie consorelle in Italia. E grazie, mille grazie di cuore. Maraming salamat, Father. So marami na kayong mga sisters ngayon, sister, sa buong mundo. Marami na, Father. Ilan na? We are almost 600. Wow, ang dami na. We are international, Father. Ngayon kami, dito sa Philippines, nag-celebrate na kami ng from 1976 until now. Marami kaming community dito sa Pilipinas, pero sa Cagayan de Oro wala kami, sa Bohol wala kami, sa Gensan. Sa Mindanao sa Gensan lang. Meron kayo sa Gensan. Meron mo kayong mga hospital, mga paaralan? Meron. Sa Paranaque, preparatory to college, Father. Aming eskwelahan. Dati doon ang formation ko. Yung pumasok ako doon ang formation namin. Doon sa Paranaque. Paranaque po. Doon po. I-greet mo yung mga madre mo sa Paranaque. Hello po, mga sisters. Nandito po ako ngayon sa nanonood vacation. sila, di ba? Kung sinong mang nanood dyan ako, sisters ko sa Paranaque, nandito ako ngayon sa Bohol at na-meet ko si Father Darwin. Ano Alam pangalan ng ko, congregation nyo, Ter? Franciscan Sisters of the Sacred Hearts. In Sacred Italiano, Hearts. Suori Franciscani dei Sacri Cuori. Ang founder ninyo, si... Our founder is Father Simpliciano of the Nativity. Padre Simpliciano Kailan siya de la namatay? Nativita. Kailan siya namatay? Allora, ang congregation namin na found sa 1886, Father. 18. Wala pa, hindi pa siya Saint Father, venerable pa lang siya. We are working, kaya pagdasal niyo po, Father, na sana kahit biyato Venerable lang. na. Pagdasal niyo po ang aming Ano yung congregation. meron na siyang milagro? Wala pa po, Father. Wala pa siya. Nandyan na sana yun. Pero dito sa Pilipinas, after 15 years of processing that, na-decide, na-confirm na it's not a miracle. Hindi na-approve. Hindi na-approve siya, Father. So, now, we are also praying for that, Father, sa beatification sa aming founder, si Father Simpliciano. He is an OFM. Italian siya? Italiano, Father. OFM? Ano yun? Oblates? Hindi, Father, OFM minor. Parang sino yung si Bro Juan? OFM siya eh. Minor Si kita, bro, si brother, friends, Edison? Oo. Kasama natin. Minor siya. Franciscan minor. OFM. Kaya sana, mga kapatid, saka sino mang nakikinig na mga pare ngayon sa live na ito, sana ipagdasal din ninyo ang aming congregation. At saka ipagdasal ninyo ang aming new Mother General. Saka kaming mga mother, ipagdasal. Ilang taon na si Mother General? Si Mother General namin ngayon, mga 61. Kay, ganito kasi ang 61. nangyari, Father. Noong May, supposed to be uwi ako ngayong May. Kaso lang, hindi ako pinawi dahil sa election. So, nag-elect kami, may nanalo noong May 16. May And election pala sa inyo. Nag-elect ang aming congregation for the Mother General. Kay,
tapos na 6 years, every 6 years kami Father. So ngayon, nag-elect kami, Father. May nanalo na, ang pangalan niya ay si Sor Rosalba Schiavone. Pero, Father... Anong nationality niya? Italian. May Italian. So ngayon, Father, ganito ang nangyari. Na-elect siya, 15 days lang po. After 15 days namatay. She is only 59 years old, cardiac arrest. Opo. Then after that nag-elect naman kami uli kasi ika-19th election. So 28 na. Ngayon ang new mother general naman namin. 15 days lang siya. 15 days lang siya na-elect. Na-elect tapos namatay, cardiac arrest. Parang nakakalungkot nga, pero siguro may plano ang Diyos para sa amin. Totoo. Kaya pala hindi mo tinanggap nung inilek ka. Hindi mag-elect. Takot ka mamatay agad. Father, hindi ko yan pinangarap. Ang pangarap ko lang po, Father, ay maging isang ordinaryong Di ba napili ka 3 beses? Hindi po, Father. Sabi ko, parang noon sinabihan ako na bakit hindi ako mag-superior or pero hindi mo ko tinanggap. yung tinanggap. Parang hindi naman siguro yan disobedient kasi alam ko din ang aking sarili, Father, no. Pero naka-audience na kayo ni Pope Francis? Opo, Father. Wow. Opo, Father. Naka-audience ako kay Pope Francis nung na-elect siya as a Pope. After 2 months, naka-audience ako. 4 times ko na Kumusta na si Pope Francis? 4 times? 4 times na po. Ang dami na, no? Opo. At saka kay Benedict, naka-ano na po ako. Naka-audience po ako kay Benedict. Si Benedict, nung nag-final vow ako, nabigyan ako ng pergamena. Ano yung pergamena? Yung blessing. Blessing. Blessing po. Papal blessing yan? Papal blessing po, Father. Nandyan sa bahay namin anong pinag-usapan ninyo ni Pope Francis? Hindi naman, Father, kasi malayo lang, ihan lang siya. Nag-greet lang talaga kami, ganun. Kasi dahil sa maraming tao, dahil sa maraming tao, hindi namin... Ano yung message niya sa inyong lahat? Yun na nga, dahil sa yung first kuan ko sa kanya, yung audience na anuhan niya yung sa humility at the time nag-share siya as humility. Be humble, always be humble. As like kasi at the time that was May, I think that is a Marian month na like Mama Mary, we must be humble, no? In every ways, in every yun na sinabi niya. Na kahit sino ka man, pare ka man, madre ka man, lay ka man, we must be humble. Yun ang first nga audience ko sa kanya. So, ilan kayo lahat sa Italy, sister? Na mga Pilipina. Mga madre doon? Madre kami sa Italia. We are only 200 plus. 200 plus? Oo, 200 plus kami. Pero, lang kayo sa loob. Konti na lang kami, mga Pilipinas, Father, kasi marami kaming Indonesians ngayon. Contemplative ba kayo, sister? Hindi, both active and contemplative. I see. So, kaya nakakalabas kami, kaya ito, nakakabakasyon kami, every 4 years ang bakasyon. Every 4 years, so matagal na. Oo, kaya nga nung nakauwi akong 20, dahil COVID, hindi ako makapunta ng Bohol. So 8 years, hindi ako nakapunta dito. Yun na lang, 2024. Ngayon lang, 2024. COVID is 2020. Bumalik ka din after ilang buwan ka magbakasyon? Hanggang July 31 po, Father. 1 month? 2 months lang po. 2 months ang vacation. Kasi August 4 ang aking flight, pero magstay pa ako sa bahay ng brother ko. Sa Cebu. Sa Cebu man ang starting ko, Cebu to Italy. Direct? Direct po. Mag-ano lang po, mag-ano lang po ng Hong Kong for 1 hour and 2 hours, ganun, mga ganun. Tapos, 21 hours ang biyahe. Parang isang araw. Parang isang araw. Nandun ka lang sa, sa ibabaw ng kalangitan. Alapaap. Grabe. May tanong ka, bro? Ni sister? Wala na? Okay na. Maayong yung one. Parang safety, ha? Safety talaga. Lagi nanonood dito sa atin, yung mga Catholic Faith Defender. Lagi siyang, pati yung mga kasamahan niya, ay laging nanonood sa ating programa. Kahit nandito lang tayo sa Bohol, ay nakaabot tayo sa iba't ibang lugar. No? Salamat sa social communication, social media. Sa pamagitan nito, ay naisiwalat natin
ang katotohanan. May mga nag-comment, sister, no? Basahin natin yung mga comment dito. Sabi si Arlene Cabalia, good afternoon, Father Darwin, and Sister Tissery. No. You're right, sister. Humble dapat kahit ano pa ang nararating sa buhay. No? So, marami nagko-comment natin ngayon, sister, sa ating live. At hindi ko mabasa lahat, no? Dahil sa dami nito. Sana po marami kayong natutunan sa aking sharing. Na-inspire yan sila dahil Kasi, sa ano mo, sa mga... basta sabi ko lang, for 25 years as a religious life, ups and down, mayroon yan. Kahit sino, kahit saan ka man, pari ka man, madri ka man, lay ka man, nandyan talaga ng ups and down. Pero basta isentro lang ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo mawalan ng hindi pag-asa. ka mawalan ng pag-asa. Para yan sasakyan, sister, di ba? Wag hindi ka magpagasolina. Mauubos yung gasolina mo. You should go to the gasoline station para ma-full tank na yung inyong gasolina at makarating ka kahit saan. No? Ganun din yung buhay. Kailangan natin ng gasoline. Ang gasoline natin ay ang biyaya ng Diyos through His sacraments. So maraming salamat, sister, no? Maraming natuto sa sharing ni sister ngayong putol kanina, sister, hindi maganda yung signal at andito tayo sa gilid ng parang pantalan dito. Ang sarap